lamang siyang may access sa ating database at sa source code, pwede pa rin niyang dayain ang resulta ng online voting kahit sabihin pa nating may verification process sa huli. Dahil lahat ng data na ibabalik niya sa iyo during verification process ay pwede niyang i-spoof. Kaliwat kanang batikos ang natatanggap ngayon ni COMELEC Chairman George Garcia matapos ang di umano'y dayaan na nangyayari sa online voting para sa mga OFWs. Matatandang nag-viral sa social media na iba ang lumabas na mga pangalan ng kandidatong di naman nila binoto, partikular na ang mga senador na nasa alyansa ni Bongbong Marcos, imbis na PDP laban ni dating Pangulong Duterte na mga senador na kanilang ibinoto. Maghahain naman ng TRO sa Supreme Court si Attorney Torion upang pigilan ang online voting na ipinapatupad ni George Garcia dahil unang-una wala umano ito sa batas, subalit ginagawa pa rin ito ng COMELEC dahil sa kanilang planong dayain para masiguro na pasok lahat ng mga kandidato ni Bongbong Marcos sa pagkasenador. Nauna nang ipinagyabang ng Pangulo na 12-0 di umano ang magiging resulta ng halalan dahil pala nakadepende sila sa manipulasyon ng COMELEC pabor sa kanila. Komento pa nga ng ilang dismayadong netizens, bilyon ang binayad ni Bangag, tamba at smacks ni COMELEC Chairman Garcia sa gagawing magic sa resulta ng eleksyon, kaya sigurado 12-0 daw, sabi ni Bangag. Hindi kami nagbebenta ng boto, ikaw Garcia ang nagbebenta ng boto namin kay Martin at Alyansa. Kailangan mano-mano na ang boto ngayon. Binebenta ni Garcia ang boto namin sa Alyansa. Halatang-halata ang Garcia na COMELEC, mismong sila ang dumadaya sa taong bayan. Hindi ang kandidato ang niloloko nila. Higit sa lahat ang mamamayang bumuboto ng gusto at pinipili nila. Magkaisa ang taong bayan laban kay Garcia ng COMELEC. Attorney Harold, pangunahan po ninyo at maraming susuporta sa inyo. Sobra na po sila. Chairman George, fake news ka na naman. Yung pong transmission device katulad ng Starlink, yan po ay mga transmission equipments lamang. Wala po yung counting equipment, hindi po yan mga machine na bumibilang. Wala po itong effect whatsoever sa pagboto natin at pagbilang. Ang isang router katulad ng Starlink ay isa ring computer. Pwede mong baguhin ang software nito kapag meron kang access dito. At since connected siya sa automated counting machine, gamit ang router pwede mong baguhin ang source code ng makina. OFWs are complaining na iba yung binoto nila, straight PDP, tapos yung lumabas, iba, no? Iba yung mga tao na dun, no? Yeah. So, parang in a way also parang dagdag bawas. No? Parang dagdag bawas din. May pangalan may dagdag. Dinagdagan yung hindi binoto, binawasan yung binoto. Di ba? So, pero this time, mas high-tech, electronic. Pinadali nila yung trabaho. Kung totoo. Kaya nga, para walang duda, i-implement na lang muna nila itong sections 23, 24, 25, 27 of Republic Act 10590 sa online sa overseas. Manual voting pa rin. Manual counting at saka physical voting po. Siguro mas maganda pa yun. Mga partner, ano ba to? First time lang ba to? Attorney, kung ikaw ba, kung may maalala mo, first time lang itong nagkaroon ng online voting. Yes, this is the very first time ever. Kaya nga wala pa tayong batas, pero si Chairman Garcia ng COMELEC nag-decide to implement this and issued COMELEC resolutions 11061, 11075, 11079, 11081. So of the four, tatlo yun on online votings. So kaya nga nag-file kami ng petition sa Supreme Court na i-prohibit sana ang implementation nitong apat na resolutions. Yung 11075, yun yung nag-insist sana kami na dapat dito sa domestic, dito sa Pilipinas, yung counting should be manual. Yes. Yun sa amin, dapat manual kasi kung ang counting electronic, may problema na naman tayo kasi delikado. Delikado. Yung isang associate ko, si Attorney Gretchen Caniedo, IT expert yun. Meron pala yung front end, meron pala yung back end, yung mga sistema na yan. So, posible na yung pinapakita sa'yo ay yun lang ang command ng front end. Pero yung back end can later on issue a command, iba na ang magiging resulta doon. So, to obviate all this, kailangan na
manual yung counting para meron tayong tally sheet, meron tayong certificate of votes dito po sa domestic voting. So yun po ang pinail namin ni Attorney Jimmy Bundok, Attorney Raul Lambino, Attorney Vic Rodriguez, at saka yung magaling na abogado sa IT expert din, Glenn Chong, no? At mga OFWs, nag-file kami. Ako, PDP Laban po ang nag-initiate talaga nun, signed by Secretary Alcusi po. Ako yung abogado nila at petitioner din ako. Nagre-request nga tayo ng TRO sa online voting at mandatory injunction doon sa domestic voting na dapat manual counting in the precinct level lang, in the precinct level. Transmission, electronic na. Attorney, kung sakali man na ito ay, kung sakali lamang po na ito ay bandang huli, ay mapatunayan na merong dayaan na mangyayari dito sa online voting na to. At ito ay hindi naman nagulat tayo na bigla na lang ipinasa to. So sino ho kaya yung mga maaaring managot? Kaya rin po bang madamay dito ang presidente dahil pinayagan niya tong ganitong wala naman sa batas? Well, objectively speaking, yung Commission on Elections, no, by law and by pursuant to our 1987 Constitution, independent body siya. Yes. Supposedly, it is not subject to any dictation or influence by the President of the Republic of the Philippines. Kung baga, legally, the buck stops at the COMELEC chairman. Legally po. But if we can establish other evidences pointing to the direction of Malacanang, then it may be a probability. Pero yun din, the only way by which you can question the president is via impeachment din kasi. Yes. So, yun din ang mahirap po dito, reality po sa ating bansa. Ako dito, attorney, sa yung process nito. May guidelines sila, katulad ng sinabi mo kanina, na ikukulong yung maglalabas online ng kanilang mga vote results, no? Pero kung makikita mo doon sa minumuestra kanina, yung ginagawa noong noong isang OFW habang siya ay bumoboto, makikita po natin doon na may check your vote. Then once na click mo yung check your vote, encrypted naman. So, parang dito pa lang, parang may nangyayari ng panluloko eh. Kasi you want the OFW to check their votes, pero ang makikita nila doon, iba. So, nagkakaroon ng confusion. Oo. Hindi lang confusion. Total confusion talaga po. Total confusion kasi check your vote tapos iba yung lumalabas. May mga pangalan pa na iba na hindi nila binoto. So, whose fault is that? The person who created the system. And the system, by the way, is SMS Global Technologies Incorporated. So, it's a Filipino company. Yes, yung Yeah, SMS Global Technologies Incorporated. Yan yung nabigyan ng kontrata po dyan, which is a private provider po, private. It has a very good, solid background kasi 1995 pa sila on SMS provision, yung short message services, no? Pero objectively also, wala pa po yung experience po on online voting, no? As to kasi first nga ito ever sa ating bansa eh. So, kung ano po yung lumalabas na dapat sana kampante yung ating voter, iba kasi. So, hindi rin natin masisisi ng mga taong katulad natin na magbusisi kasi voting process ito sa krosang sacred ito eh. Ito nga lang ang ating power to choose. Ngayon, may cloud of doubt pa. So, kailangan talaga may gawain dito. Fast. Attorney, bilang lawyer, no? Kasi ang dami nag-chat sa amin na tinatamad sila or nawawala na sila ng ganang bumoto dahil nga dito sa nangyayaring ito. So, yung payo ng isang abogado para dito sa mga nagdadalawang isip natin mga kababayan na ayaw nang bumoto, marami sila eh. Mga kababayan, bansa po itong pinag-uusapan natin. It is the future of our country which is at stake here. Alam ko po, frustrated kayo. Mas frustrated po kami. Kasi alam namin at least konti yung batas at ito pa ang nangyayari ngayon. Please, huwag kayong mawala ng pag-asa. Do something that you can participate. Register pa rin. Punta kayo sa embassy. Yung aming mantra ngayon, no?
huwag kayong mawala ng pag-asa. Pumunta kayo ng embassy ninyo, pumunta kayo sa consulate office ninyo, and you exercise your right to vote. Mag-insist kayo ng Section 2324, yung physical voting talaga, okay? Kung hindi nila i-provide, ipa-record ninyo, report kayo sa Vote Guard, Bantay Boto. Pero kung tuturuan nila kayo paano mag-online voting, participate pa rin. Pero you have to, what you call this? You have to paper the world. I-record ninyo anong nangyari. Kaya para may ebidensya po tayo. Huwag kayo mawala ng pag-asa. Ito lang ang bansa na binigay sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ano ang direksyon ng ating bansa, kung diretso tayo ng kangkungan, diretso talaga tayo sa kangkungan. Pero dapat ngayong eleksyon na ito, we have to participate. Yeah. Please, for our country. Ayun. Okay. May dugtong ko lang, attorney, no? Kasi kung matatandaan natin, nung panahon ng tumakbong presidente, etong si Gloria Macapagal-Arroyo, at nagkaroon din ng issue ng dayaan sa pagboto noon. May hahalin tulad ba natin sa pamamagitan ng online voting na to? Yung nangyaring dayaan noon dahil talagang parang halos iisa lang ang pangyayari. Yun ba yung kay Bongbong Marcos? Naging Vice President siya? O hindi? Kay Gloria mismo? Hindi kay Gloria mismo. Oo. Yung kay MPJ. Ilog. Tsaka kay dagdag bawas. Dagdag bawas. Oo. Well, there is a similarity, although dito kasi yung online voting is we have yet to see it talaga and it is now unfolding before us where OFWs are complaining na iba yung binoto nila, straight PDP, tapos yung lumabas, iba, no? Iba yung mga tao na dun, no? Yeah. So, parang in a way also parang dagdag bawas. No? Parang dagdag bawas din. May pangalan may dagdag. Dinagdagan yung hindi binoto, binawasan yung binoto. Di ba? So, pero this time, mas high-tech, electronic. Yes. Inadali nila yung trabaho. Kung totoo. Kaya nga, para walang duda, i-implement na lang muna nila itong sections 23, 24, 25, 27 of Republic Act 10590 sa online sa overseas. Manual voting pa rin. Manual counting at saka physical voting po. Ayun. Siguro mas maganda pa yun.